Nagsisimula ang kwento habang ang isang lalaki ay ganap na nawasak habang nagsasanay, at natatakot siya na hindi siya mabubuhay. Natutuwa ang isang grupo ng mga manunood na makitang bumuti siya sa nakalipas na ilang taon, at natukoy nila na hindi magiging problema para sa kanya ang paparating na E-rank test. Makalipas ang ilang sandali, ang mga kalahok para sa pagsusulit sa pag-promote ng ranggo ay nagparehistro. Isa na rito ang ating bida na si Rick, at ang receptionist na nagngangalang Alisa ay natutuwa na makita siyang muli. Halong 2 taon na simula nung huli silang nagkita, at ito ay noong si Rick ay dating guild clerk pa. Nagulat siya nang mabalitaan niyang naging adventurer si Rick, at hindi niya ito masisisi dahil medyo hindi akalain na magsimula bilang adventurer sa edad na 30. Karaniwan, ang mga tao ay nagsisimula bilang mga F-rank apprentice kapag sila ay mga teenager, at nagiging E-rank lamang 2 taon pagkatapos noon. Nagtataka si Alisa kung saan na siya naglalagi, kaya ipinaliwanag ni Rick na nasa bundok siya nagsasanay kasama ang ilang senior adventurer. Sinubukan ng isang lasing na lalaki na lumapit kay Alisa, ngunit pinatahimik siya ni Rick. Ang atensyon ng lahat ay nabaling sa kanila kapag ang lalaki ay hinimate, kaya pinaalalahanan ni Rick ang lahat na uminom ng responsable. Ibinigay sa kanya ni Alisa ang kanyang tiket sa pagsusulit, at binati si Rick ng swerte sa pagsusulit sa E-rank. Si Rick ay natakot, gayunpaman, kapag ang kanyang tiket ay may talagang malas na numero na 4242. Sa labas, sinabi ni Rick sa isang babae na nagngangalang Rhea na siya ay natapos na magrehistro, at ipinaalala ni Rhea sa kanya kung saan nakatingin ang kanyang mga mata. Pagbalik sa loob, nagulat ang lahat nang makitang may tatak ng kamay ni Rick sa armor ng lasing na lalaki dahil gawa ito sa bakal. Ang nakakaloka pa ay ang lasing na lalaki ay isang sikat na dating A-rank adventurer. Ang kanyang pangalan ay Damo, ang Fish Knight, at siya ay isang wanted na kriminal. Nagulat si Alisa nang maisip niya kung naging sapat na ang lakas ni Rick para madaling mag-iwan ng imprint sa steel armor. Pagkaraan ng ilang sandali, sinukat ang taas ni Rick, at nagulat ang mga taga-suri nang makitang siya ay 32 taong gulang. Pagkatapos nito, sinusuri ng mga kalahok ang kanilang mahiwagang enerhiya sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang mga kamay sa isang bowl ang kristal. Ang isang pares ng mga lalaki ay nakakakuha ng mga D-, at isang babae ay nakakuha ng isang C+. Si Rick ang susunod, ngunit ang liwanag na nalilikha niya mula sa kristal ay nakakaawa, at binigyan siya ng F-. Ang iba ay hindi pa nakakita ng isang marka na napakababa, at umaasa sila na hindi sila magiging katulad ni Rick. Umalis si Rick, ngunit nagulat ang taga-suri nang masira ang bowl ang kristal. Ang susunod na pagsusulit ay may aatakehin ang mga kalahok upang sukatin ang puwersa na maaari nilang mabuo. Maaaring makatanggap ang device ng mga nakakabalisa na malalakas na pag-atake, kaya sinabihan ang mga kalahok na huwag magpigil. Ang device na ito ay isang slime bag, at ang pagtingin sa nakaraan ay nagpapakitang may nagtuturo kay Rick tungkol dito. Sinabi sa kanya na ang katawan ng tao ay ang pundasyon ng isang mahusay na manlalaban anuman ang mga armas or magic na mayroon sila. Inutusan si Rick na sirain ang golden slime bag gamit ang kanyang mga kamay dahil kapag nagawa niya iyon, bubuo siya ng katawan na mapagkakatiwalaan niya. Gayunpaman, ang golden slime bag na ito ay kilala sa pagiging kasing lakas ng dragon's teeth. Sigurado si Rick na hindi niya ito masisira gamit ang kanyang mga kamay, ngunit sinabihan siya na ang paggawa nito ay simple para sa isang adventurer. Ipinahayag ng kanyang instruktor na kaya niyang sirain ang 200 ng sabay-sabay, at ipinakita ang kaunting kapangyarihan niya. Kailangang kumilos ni Rick sa pamamagitan ng paghampas sa bag ng 50,000 suntok bawat araw. Bumalik sa kasalukuyan, isang lalaki ang humahanga sa lahat kapag umatake siya sa isang bag gamit ang pampalakas na magic. Ang ilang maliit na lalaki ay susunod, at ipinahayag niya na ang oras upang ipakita ang kanyang lakas ay sa wakas ay dumating na. Ang batang ito ay ang pangalawang anak na lalaki ng duke, at sinasabi ng mga sabi-sabi na kahit na siya ay 11 taong gulang pa lamang, mayroon siyang magic na katumbas ng isang C-rank. Ang kababalaghang batang ito ay nagpabigla sa lahat kapag inihanda niya ang kanyang pag-atake. Ang kanyang setup ay tunay na isang engranding display, ngunit lahat ay nabigla nang ang pag-atake ay naging isang maliit na bowl ang apoy. Ang lahat ay humahanga pa rin sa pinsalang dulot nito, at tinawag nila siyang henyo. Namangha rin si Rick dahil gumamit ang bata ng level 3 na natural composed blaze magic. Ang isa pang pagbabalik tanaw sa pagsasanay ni Rick ay nagpapakita ng isang maliit na batang babae na gumagamit ng napakalakas na pag-atake ng apoy sa kanya.
Ang parehong mga pag-atake ay naglalagablab na pag-atake, ngunit ang mga ito ay talagang naiiba, kaya't iniisip ni Rick kung ang batang lalaki ay nag-compress sa kanyang pag-atake para sa panloob na paggamit. Maya-maya, turn na ni Rick, pero hindi masyadong umaasa sa kanya ang examiner. Kung ang magic ay hindi sinanay sa murang edad, imposible ang mga pagkakataong umunlad sa hinaharap. Bukod pa riyan, nakakaawa ang mga resulta ni Rick sa magic test, kaya inirerekomenda ng examiner na sumuko na lang si Rick. Sumasang-ayon talaga si Rick sa lahat ng sinabi niya, ngunit hindi niya maiwasang isipin ang kanyang pagsasanay. Napagod si Rick sa pagsuntok sa bag isang araw, ngunit tumanggi siyang sumuko. Inamin ni Rick na huli na siyang nagsimula sa kanyang paglalakbay, ngunit naniniwala siyang hindi dapat mahalaga ang kanyang edad. Dahil dito, hinampes ni Rick ang slime bag at nabigla ang lahat ng tuluyan niya itong nasira sa isang suntok. Gayunpaman, hindi alam ni Rick ang kanyang sariling lakas dahil iniisip niya kung may depekto lang ang bag. Ang lahat ay nanonood sa takot, habang iniisip nila kung sino siya. Galit na galit ang batang lalaki kay Rick para sa pagnanakaw ng atensyon, ngunit plano niyang magpakitang gilas sa pagsubok ng kakayahan sa pagtatanggol. Ilang sandali, gayunpaman, nakita namin na ang lahat ay nabigla muli nang si Rick ay nagtatanggol laban sa Level 4 Nature Composed Magic, isang bagay na hindi magawa ng batang lalaki. Nagulat ang examiner nang marinig na gumamit lang si Rick ng Level 1 Magic para harangan ang pag-atake, kaya nagpasya siyang umakyat sa isang level para sa susunod. Gagamit siya ng level 5 attack magic, kaya iminumungkahi ng examiner na gumamit si Rick ng mas mataas kaysa level 1 defense magic. Pagkatapos ay ginulat muli ni Rick ang lahat ng ihayag niya na maaari lang siyang gumamit ng level 1 magic sa opensa at depensa. Tiniyak ni Rick sa examiner na magiging okay siya, kaya nagalit ang examiner dahil naniniwala siyang minamaliit siya ni Rick. Nagpa siya ang tagasuri na huwag magpigil at sinimulan ang incantation. Pinakawalan niya ang level 5 na pag-atake, na ikinagulat ng lahat sa napakalaking kapangyarihan nito, at kahit ang isang kabalyero ay nag-aalala tungkol dito mula sa malayo. Ang kanyang pangalan ay Sebastian, at nagmamadali siyang pumunta sa arena dahil hindi siya makapaniwala na gagamitin ang gayong malakas na pag-atake sa panahon ng pagsusulit. Pagkatapos ay ipinaalam kay Sebastian ang tungkol kay Rick, at kung paano niya nagawang harangan ang isang level 5 na pag-atake gamit lamang ang level 1 defense magic. Ipinapalagay niya na ito ay isang uri ng biro, ngunit sinabi sa kanya na hindi iyon ang kaso. Isa lang itong kahangahangang 32 taong gulang na F-rank adventurer. Ang ulat ni Rick ay nagpapakita na siya ay isang guild receptionist sa loob ng 13 taon. Si Sebastian ay tila hindi alam kung ano ang isang receptionist, gayunpaman, at ang kapangyarihan ni Rick ay nagpapaisip sa kanya kung ito ay isang titulo na ibinigay sa isang taong nakatalo sa isang dragon. Pagkatapos ng written exam, ipinahayag ni Rick kung gaano siya kumpiyansa na nalagpasan niya ito. Pagkatapos, galit na lumapit kay Rick ang batang lalaki na pinangalan ng Freddy. Halos hindi naaalala ni Rick ang batang ito, kaya ipinapalagay niyang nawala siya at nag-alok na tulungan siyang mahanap ang kanyang mga magulang. Ang bata ay galit na galit, gayunpaman, at ipinaliwanag na kinuha ni Rick ang lahat ng atensyon mula sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating ang nakatatandang kapatid na babae ni Freddy na si Angelina, at nagalit siya na pinaiyak ni Rick ang kanyang kapatid. Sinabi ni Freddy na sinira ng 40 anyos na lalaki ang lahat, ngunit galit na itinutuwid siya ni Rick sa pagsasabing nasa 30s lang siya. Gayunpaman, naniniwala lamang si Angelina sa kanyang kapatid, at hinamon niya ang 40 anyos na lalaki sa isang tunggalian. Itinuro ni Rick na nadumihan lang niya ang kanyang guwantes, ngunit ipinaliwanag ni Rhea na ang pagkuha ng guwantes ay nangangahulugang tinanggap niya ang tunggalian. Ilang sandali pa, dumating ang dalawa sa isang arena, at ipinahayag ni Angelina na dapat niyang parusahan ang matanda. Ang mga tunggalian sa kaharian ay nagpapahintulot sa bawat kalahok na magmungkahi ng isang kondisyon para sa tunggalian. Iminungkahi ni Angelina na ang matatalo ay dapat gumanap bilang lingkod ng nanalo hanggang sa katapusan ng kanilang buhay, at ang kanyang kapatid ay nagpapasaya sa kanya. Si Angelina ay isang pangalawang klase na kabalyero, at nabigla si Rick nang marinig na ang ibig sabihin nito ay kapareho niya ang antas ng isang B-rank na adventurer. Ang mga adventurer ng B-rank ay sapat na makapangyarihan upang talunin ang mga halimaw ng mag-isa, ngunit sinabi pa rin ni Rhea kay Rick na maging mahinahon sa kanya. Gayunpaman, iniisip ni Rick na mali ang lahat, at itinuro niya na isa lang siyang F-rank na adventurer na kakarehistro lang ilang araw na ang nakalipas.
Nangangamba si Rick na hindi siya makakalabas ng buhay sa duel, kaya sinabihan siya ni Rhea na alalahanin na lang ang kanyang pagsasanay sa nakalipas na 2 taon. Nagsisimulang ma-inspire si Rick sa montage ng pagsasanay na naglalaro sa kanyang ulo, ngunit naaalala niya kung gaano ito kakilakilabot, at nasusuka lang siya dito. Sinabihan siya ni Rhea na maging mas kumpiyansa at ipinaalala sa kanya ang grupong nagsanay sa kanya. Ang grupo, na tinatawag na Orichalcum Fist, ay ipinagmamalaki ang sarili sa pagiging pinakamalakas sa kontinente, at itinuturing nilang isa si Rick sa mga miyembro nito. Pinasasalamatan ni Rick si Rhea sa pagpapanumbalik ng kanyang kumpiyansa at lumapit patungo kay Angelina. Alam ni Angelina na si Rick ay isang F-rank, kaya ipinangako niyang hindi niya tatapusin ang kanyang buhay. Naghahanda siya para sa laban, at masasabi ni Rick na siya ay isang uri ng swordsman na nagpapalakas sa kanyang katawan at mga sandata. Iniisip ni Angelina kung makakasabay ba siya sa bilis nito, at laking gulat ni Rick nang lumipad ito na lumampas sa kanya. Ipinaliwanag ni Angelina na medyo bumagal siya para kay Rick, at iniisip niya kung hindi ito nagsasalita dahil sa kung gaano siya nabigla. Pinagtatawanan ng maliit na batang lalaki ang 40 anyos, at ipinaliwanag na tinatawag ng mga tao ang kanyang kapatid na The Flash dahil sa bilis nito. Idineklara ni Angelina na sa pagkakataong ito ay aatake na talaga siya, nang walang pagpipigil. Muli niyang ginagamit ang kanyang napakabilis na pag-atake. Tumahimik na naman si Rick, pero nakikita naman namin na sa totoo lang ay ang bagal niyang nakikitang gumagalaw si Angelina. Mas mabagal pa ito kaysa sa paglalakad ni Rick, kaya nagtataka siya kung bakit may tatawag sa kanya ng The Flash. Madaling naiwasan ni Rick ang kanyang pag-atake, ngunit naisip ni Angelina na sinuwerte lang siya dahil kakaunti lang ng mga first class na kabalyero ang makakapag-react ng maayos sa kanyang bilis. Natitiyak niyang hindi na niya ito maiiwasan sa pangalawang pagkakataon, ngunit muling hindi nabighani si Rick sa bagal niyang paggalaw. Hindi siya makapaniwala na isa itong kabalyero, at iniisip kung naging isa siya sa pamamagitan ng nepotismo. Saglit na iniisip ni Rick na maaaring talagang malakas siya, ngunit pagkatapos ay natawa siya sa naisip. Naghahanda si Rick na umiwas muli sa pag-atake, ngunit napatid si Angelina at nagsimulang humakbang patungo sa kanya. Halos hindi napigilan ni Rick ang kanyang out of control na pag-atake, ngunit mabilis si Rick. Hindi niya mabasa ang mga galaw nito, at ipinapalagay na ito ay isang hindi kapani-paniwalang kakayahan niya. Ang maliit na insidenteng ito ay nagpapaalala sa kanya na isa lang siyang F-rank, at may malaking gap sa kasanayan sa pagitan niya at ng isang second-class na kabalyero. Alam ni Angelina na talagang napatid siya, ngunit nagpa siya na magpanggap na parang sinasadya ang pag-atake. Ipinahayag niya na muli siyang aatake, ngunit mas mabilis pa sa pagkakataong ito. Ang kanyang susunod na pag-atake ay tumatagal ng malaking pinsala sa kanyang katawan, gayunpaman, kaya maaari niya lamang itong gamitin ng 3 beses. Ginagamit niya ang pag-atake na dapat ay mas mabilis, ngunit medyo mabagal pa rin ito sa mga mata ni Rick. Ang walang kaalam-alam na si Rick ay natatakot na maaari siyang gumamit muli ng isa pang nakakatakot na pag-atake kung siya ay gumawa ng maling hakbang, kaya siya ay maingat na umiwas. Nabigla si Angelina at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin dahil 2 beses pa lang niya magagamit ang pag-atake. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang huling 2 pag-atake ng magkakasunod, at napagtanto ni Rick na kailangan niyang lumaban. Pagkatapos, napatid na naman ni Angelina sa kanyang huling pagtatangka. Iniisip ni Rick na ito ay isa pang nakakatakot na pamamaraan, at natatakot na ang kanyang pag-atake ay hindi darating sa oras. Ang alikabok ay napupunta kung saan-saan, at ang lahat ay nanonood sa pagkabigla. Nang mawala ang alikabok, nakita natin na ang pag-atake ni Rick ay lumikha ng crater sa lupa. Kinilabutan si Angelina dahil napagtanto niya na kung hindi siya napatid, ang nakakatakot na malakas na pag-atake ni Rick ay dumapo sa kanya. Ang walang alam na si Rick ay nag-iisip na sinadya niya itong iwasan, at iniisip ni Angelina kung sino ang lalaking ito. Ipinaliwanag ni Rick na isa lang siyang F-rank adventurer na dating guild receptionist 2 taon na ang nakakaraan. Hindi sigurado si Rick na marami siyang magagawa laban sa isang second-class na kabalyero, ngunit gagawin niya ang kanyang makakaya sa panahon ng kanilang tunggalian, at gagamitin ito bilang isang karanasan sa pag-aaral. Excited siyang naghahanda para ituloy ang laban nila, pero laking gulat niya nang sumuko na lang si Angelina. Nabigla rin si Freddy, at sinabi ni Angelina na hahayaan niya itong manalo sa pagkakataong ito. Sinusubukan niyang makaalis doon sa lalong madaling panahon, ngunit ipinaalala ni Rick sa kanya ang tungkol sa mga kondisyon ng tunggalian.
Hindi naman talaga nag-propose si Rick ng kahit ano, pero okay lang na gamitin niya ang kanya. Si Angelina ay hindi nais na pagsilbihan siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, kaya hiniling niya sa kanyang mga binti na lumampas sa kanilang mga limitasyon ng isang beses lamang at tumakas. Hindi talaga ito itinuturing ni Rick na tagumpay, ngunit ipinaalala ni Rhea sa kanila na oras na para sa mga resulta ng paunang pagsusulit. Kaya lang, nabigla si Rick nang ihayag ni Rhea na malapit nang dumating ang iba pang miyembro ng grupo. Nagtataka ang takot na si Rick kung bakit sila pupunta, kaya ipinaliwanag ni Rhea na gusto nilang makita kung ano ang kalagayan ni Rick. Si Rick ay may masamang pakiramdam tungkol dito, ngunit huli na ang lahat nang makita namin na ang iba ay papunta na. Nalaman natin ang tungkol sa isang bayani na nagtangkang talunin ang pinakahuling halimaw na tinatawag na Kaiser. Ang paggawa nito ay gagantimpalaan sana siya ng isang kayamanan na maaaring magbigay ng anumang hiling. Nabigo ang bayaning ito na talunin ang halimaw, ngunit naniniwala siya na isang araw ay magagawa ito ng isang adventurer. Bumalik kay Rick, sinabihan ang lahat ng kalahok na matatanggap nila ang mga resulta ng pagsusulit sa lalong madaling panahon. Ipapadala ang mana sa kanilang mga tiket sa pagsusulit, at kung ito ay kumikinang na asul, ibig sabihin ay pumasa sila. Ang mga kalahok na pumasa ay lalahok sa isang mock battle para sa ikalawang yugto ng pagsusulit. Sinabi ni Rhea sa nag-aalalang si Rick na maging mas kumpiyansa, at dahil sa kabaitan nito, hinihiling ni Rick na mas bata sana siya ng 10 taon para makapag-date sila. Hindi nag-aalala si Rhea sa magiging resulta dahil kung siya ay bumagsak, saka siya magdedesisyon na titriplehin na lang nila ang pagsasanay ni Rick. Sigurado si Rick na hindi na siya makakaligtas sa mas maraming pagsasanay na ganoon, ngunit hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon dahil ang kanyang card ay kumikinang na asul. Natutuwa si Rick na nakapasa sa pagsusulit, ngunit nabaling ang kanyang atensyon kapag nakaamoy siya ng nakakatakot. Sa sandaling iyon, nagpakilala ang ilang maharlika na nagngangalang Randy, at pinuri niya ang kagandahan ni Rhea. Sinubukan ni Rick na ipakilala ang kanyang sarili sa kanyang kapwa kumuha ng pagsusulit, ngunit ipinahayag ni Randy na wala siyang negosyo sa isang lampas na sa 30 na lalaki tulad ni Rick. Sinabi ni Randy na may nalaglag siya, ngunit naging pick-up line lang ito nang sabihin niyang nahulog niya ang kanyang damdamin ng pag-ibig sa kaibuturan ng mga mata ni Rhea. Nais ni Randy na gawin siyang asawa, ngunit pumagitna si Rick at ipinahayag na si Rhea ay kanyang kasintahan. Kinukot siya ni Randy si Rick dahil sa pagiging isang F-rank sa kanyang matandang edad, ngunit itinuro ni Rick na si Randy ay mukhang siya ay hindi bababa sa 25. Tinawag siya ni Randy na isang walang galang, habang isiniwalat niya na siya ay naging isang E-rank sa edad na 14. A-rank na siya ngayon at magiging isa sa mga magsusuri para sa ikalawang yugto ng pagsusulit. Sinabihan ni Randy si Rhea na iwanan si Rick, ngunit nabigla ang lahat ng tanggihan ni Rhea ang alok ni Randy at sinabing nililigawan siya ni Rick. Pagkatapos ay pinahiya ni Rhea si Randy habang itinuturo niya na ang kanyang pabango ay hindi mabango, at napagtanto ni Rick na ang taong ito ay ang mabahong amoy. Nagalit si Randy at sinabi kay Rick na mas umaasa siyang hindi siya ang kanyang tagasuri para sa pagsusulit. Humingi ng paumanhin si Rick kay Rhea sa pagsasabing siya ang kanyang kasintahan, ngunit nakakagulat na hindi ito tumutol. Talagang masaya siya na naalis siya sa nakakatakot na sitwasyong iyon. Si Randy, sa kabilang banda, ay napupuot kay Rick, at ipinangako niyang ilalagay siya sa kanyang lugar. Sa sandaling iyon, nalaman namin na sina Freddie at Angelina ay kanyang mga nakababatang kapatid, at nagreklamo sila sa kanya tungkol sa isang matandang lalaki na nang-aapi sa kanila. Ito, syempre, ay mas ikinagalit niya, at ipinangako niyang hinding-hindi niya patatawarin ang matandang nagpaiyak sa kanyang pamilya. Sinabi sa kanya ng kanyang mga kapatid ang numero ng pagsusulit ni Rick, at si Randy ay nakaisip ng isang mapanlinlang na plano. Sinabi ni Rhea kay Rick na pigilin ang kanyang lakas sa mock battle, ngunit walang ideya si Rick kung bakit niya iyon sinasabi. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ng isang lalaking nagngangalang Lero na siya ang mamamahala sa pagsusulit ni Rick sa ikalawang yugto. Natutuwa si Rick na ang kanyang tagasuri ay hindi si Randy, at iniisip ni Lero na kakaiba na ang isang clerk sa kanyang 30s ay nagpa siya na maging isang adventurer. Ipinapalagay ni Rick na minamaliit siya ng lalaki, ngunit talagang hanga si Lero sa kanyang determinasyon. Si Lero ay isang kapwa nasa middle age na lalaki, at binigyang inspirasyon siya ni Rick. Masasabi niyang may layunin si Rick na nag-uudyok sa kanya, at hindi makapaniwala si Rick na napakaraming alam ng taong ito. Ipinaliwanag ni Lero na ito ay dahil magkahawig silang dalawa.
Naging adventurer si Lero sa edad na 25, at nasa 40s na siya ngayon. Inabot siya ng 20 taon upang maabot ang B-rank, ngunit ang layunin niya ay maging isang A-rank. Masasabi ni Rick na ang taong ito ay hindi susuko sa kanyang mga pangarap, tulad niya, kaya inaabangan niya ang pagsubok sa kanya. Magkasundo talaga ang dalawa dahil balak pa nilang uminom pagkatapos ng pagsusulit, pero nakita naming nakikinig si Randy. Pagkaalis ni Lero, iniisip niya kung paano niya masasabi kung gaano karaming pagsasanay ang ginawa ni Rick mula sa kanyang pakikipagkamay. Nagbigay inspirasyon ito kay Lero na magsanay ng mas mabuti, ngunit nagulat siya nang magpakita si Randy at sinabing gusto niyang makipag-usap. Bumalik kay Rick, masasabi ni Rhea na siya ay nasa mabuting kalagayan, ngunit ang mga kalahok sa grupo ni Rick ay sinabihan na si Lero ay nagkasakit. Hindi nakilala ni Rick ang pangalan nang sabihin sa kanila na ang kapalit ay si Randy, ngunit laking gulat niya nang ipaliwanag ni Rhea na ito ang taong may mabahong pabango noong nakaraang araw. Itinuro niya na malamang nakamag-anak siya ng mga maharlika na nakilala niya noon, at ang iba sa grupo ay nagdadalamati na si Randy ang kanilang tagasuri. Lahat sila ay takot sa kanya dahil kilala siya bilang tao ng 1,000 spells. Mayroon din siyang mas kilalang palayaw, na F-rank Crusher. Tinatawag itong Randy dahil pinahihirapan niya ang mga kalahok na nakakuha ng kanyang atensyon. Natakot si Rick na marinig ito, dahil marami pa siyang ginawa kaysa sa pagkuhalang ng atensyon ni Randy. Sa ibang lugar, ipinakita ni Randy ang kanyang napakalaking kapangyarihan habang inaalis niya ang isa sa kanyang sariling mga elite na gwardya. Si Rick ay nababalisa habang nag-aalala dahil ginalit niya ang taong marunong ng 1,000 spells. Itinuturing ni Rick ang kanyang sarili bilang isang F-rank na alam lang ang first nature magic, kaya gusto niyang umuwi na lang siya. Ang pag-uwi ay magreresulta sa kanyang pagsasanay na maging triple, gayunpaman, kaya napagtanto ni Rick na siya ay isang nasawi na tao kahit anong gawin niya. Nawala na lahat ng kumpiyansa ni Rick dahil patuloy siyang kinukot siya ng mga tao tungkol sa kanyang edad, ngunit naniniwala si Rhea na kaya niya itong gawin. Sa halip na mawalan ng kumpiyansa, makakakuha siya ng kumpiyansa kapag iniinsulto siya ng iba. Hindi sigurado si Rick, ngunit alam ni Rhea na malakas siya, at tiwala siya na matatalo niya si Randy at makakapasa sa pagsusulit. Naniniwala siya kay Rick mula noong araw na nagpa siya itong maging isang adventurer, kaya nanambalik ang kanyang kumpiyansa. Pagkatapos, tinawag siyang binata ng isang estranghero, at masasabi ng taong ito na nahihirapan si Rick sa isang bagay. Pinupuri niya ang edad ni Rick at nag-alok na manghuhuli para sa kanya. Si Rick ay hindi masyadong sigurado tungkol dito sa una, ngunit ang lalaki ay nag-aalok na gawin ang una ng libre. Hindi makatiis si Rick, kaya umupo siya, ngunit napansin ni Rhea ang isang magic circle sa upuan. Nawala si Rick, at ibinunyag ng estranghero na siya talaga si Freddy. Hiniling ni Rhea na malaman kung saan niya itineleport si Rick, ngunit tumanggi si Freddy na sabihin ang anuman. Ang galit na si Rhea ay nagpapakita ng kanyang nakakatakot na kapangyarihan, habang hinihiwa niya ang lahat ng pilikmata ni Freddy sa pamamagitan lamang ng kaunting paggalaw. Tinakot ni Rhea si Freddy sa pamamagitan ng pagdeklare na susunod niyang hihiway ng isa sa mga mata nito, at hinahayaan pa siyang pumili kung aling mata ang mawawala sa kanya. Si Freddy ay ganap na natakot at ipinahayag na maaari lamang siyang mag-teleport ng mga bagay 100 metro ang layo, kaya dapat na malapit si Rick. Sa malapit, nakita ni Rick ang kanyang sarili sa labas ng venue, at nakaharap siya ng isang malaking grupo ng mga seryosong lalaki. Ipinaliwanag ng ilang mukhang butler na sila ang mga piling gwardya ng pamilyang Derek, at kailangan nilang matulog sandali si Rick. Napagtanto ni Rick na ang maharlika na pamilya ang patuloy na bumabagabag sa kanya, at ipinaliwanag ng mga gwardya na kailangan nilang gawin ito upang hindi makasali si Rick sa pagsusulit. Hindi makapaniwala si Rick na gumagamit sila ng mga dirty tricks tulad ng pagtigil sa kanya, ngunit itinuro ng mayordomo na hindi nila siya pinipigilan, pagtutulungan nila siya. Ibinunyag ng mayordomo na ang kanilang kapangyarihan ay katumbas ng pagiging nasa A-rank, at napagtanto ni Rick na walang paraan na mananalo siya. Sa sandaling iyon, nagpakita ang isang grupo, at si Rick ay natatakot na makita na ito ang mga senior na miyembro ng kanyang partido. Nagtataka sila kung bakit nasa labas si Rick kung kailan dapat siya mag-examine, at nagulat ang mga gwardya nang makitang ang malaking lalaki ay parang nagsasalitang orc. Hinarap ng mga gwardya ang malaking tao, ngunit sa ilang kadahilanan, nagsinungaling si Rick at sinabing tinutulungan siya ng grupong ito na mag-ensayo bago ang pagsusulit.
Sinabi ng malaking tao na tutulong din siya, ngunit nag-alala lang si Rick at nakiusap sa mayordomo na paalisin ang kanyang mga tauhan para sa kanilang ikabubuti. Ipinaliwanag ni Rick na ang kanilang buhay ay nasa panganib, ngunit hindi siya pinapansin ng mayordomo at sinabihan ang kanyang mga tauhan na alisin ang lahat. Sinubukan ng isang gwardya na salakayin ang orc, ngunit nagulat ang lahat nang nasira ang kanyang espada sa ulo ng malaking lalaki na hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Pinuri ng orc ang lalaki para sa pagpapalakas ng kanyang katawan, ngunit itinuturo na kailangan niyang gumawa ng mas mahusay na trabaho sa pagpapalakas ng kanyang mga armas. Sinubukan ng lalaki na suntukin ang orc, ngunit madali siyang napatigil, at ang kanyang kamay ay nabali sa proseso. Ang orc ay nakakagulat na pinagaling siya, at binibigyan pa siya ng payo kung paano manatiling mas balanse sa panahon ng labanan. Masasabi ng blonde na lalaki sa grupo ni Rick na si Rick ay nasa problema, tulad ng dati, at nagpa siya na kailangan niyang lutesin ang isyu ng mapayapa. Ang kahulugan ng kapayapaan ng taong ito ay medyo magulo, bagaman, habang siya ay naglabas ng isang higanteng baril at ipinaliwanag na ito ang kanyang pinakabagong imbensyon. Ang bagay na ito ay isang malakas na sandata dahil ito ay nagpapaputok ng mga magic-infused na kristal. Sinubukan siyang salakayin ng mga gwardya, ngunit natikman lang nila ang sandata ng blonde na lalaki. Sinabihan siya ni Rick na huminto, kaya ipinapalagay ng lalaki na gusto niyang subukan ang sandata sa kanyang sarili, ngunit nag-aalala lang si Rick na maaaring tapusin ng lalaki ang kanilang buhay. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga gwardya ay nakaisip ng napakatalino na ideya na kunin ang batang babae mula sa grupo ni Rick na bihag. Nagbanta siya na tatapusin ang kanyang buhay, ngunit si Rick ay natakot at nagtataka kung ang gwardya ay may isang uri ng kahilingan. Kahit na ang orc ay nagsasabi sa kanya na palayain siya para sa kanyang kapakanan. Nagtataka ang batang babae kung ano ang ginagawa ng gwardya, kaya sinubukan ni Rick na panatilihing kalmado ito at sinabi sa kanya na gusto lang niyang maglaro. Naniniwala siya sa kanya at nagtataka kung anong uri ng laro ang gusto niyang laruin, ngunit ang gwardya ay may kawalang isip na nagpa siya na linawin ang kanyang mga intensyon. Sinaktan niya siya, kaya nagalit siya, at masasabi ni Rick na tapos na sila. Talagang pinapaslang niya ang gwardya, at ang iba sa mga gwardya ay nagulat dahil nagpakawalo siya ng ikapitong nature level na magic ng walang incantation. Alam na ngayon ng mayordomo kung sino ang maliit na batang babae na ito, at ibinunyag niya na siya ang sikat na vampire mage. Siya ang pinakamalakas na salamangkero sa edad na 10 lamang, at siya ay kilala bilang demonyong anak ng kapahamakan. Aina ang pangalan niya, at hindi lang siya ang sikat na tao sa grupo. Ang blonde na lalaki ay isang half-elf, half-dwarf na higit sa 50 taong gulang. Siya ang pinakamahusay na manggagawa ng armas sa mundo, na iniisip ng marami na kahit papaano ay may teknolohiya mula sa 1,000 taon sa hinaharap. Ms. Arrow ang pangalan niya. Kung tungkol sa orc, mayroon siyang mahusay na katalinuhan at higit sa tao na lakas. Isa rin siyang master ng support magic, at ang pangalan niya ay Bronson. Natigilan ng mga gwardya nang marinig na lahat sila ay mga S-rank, at miyembro ng S-rank only na koponan na kilala bilang Oracle Fist. Hindi inakala ng mayordomo na mabubuhay siya ng sapat upang masaksihan sila ng sarili niyang mga mata, ngunit ngayon na nakita niya sila, nagpa siya siyang magretiro. Plano niyang mamuhay ng payapa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, at hindi pa nakita ng mga gwardya ang matanda ng ganoon katahimik. Natuwa si Aine na sirain ang lahat sa pamamagitan ng kanyang one-word spells, at nagpa siya si Rick na ayaw na niyang magsanay muli sa ilalim ng mga miyembro na ito, kaya ipinangako niyang gagawin niya ang lahat para makapasa sa pagsusulit. Bumalik sa venue, pinapahirapan pa rin ni Rhea si Freddy. Nagtataka si Freddy kung gaano katagal niya planong patuloy na sirain ang mga bagay-bagay, kaya ipinaliwanag ni Rhea na magpapatuloy siya hanggang sa bumalik si Rick. Kumpiyansa na idineklara ni Freddy na hindi na babalik si Rick dahil hinaharap siya ng kanyang pamilya, ngunit laking gulat niya nang biglang manggamuste si Rick sa kanya. Pinapasok ni Rhea ang maliit na lalaki sa isang pader, at nagtaka si Rick kung ano ang nangyari sa lugar. Tiniyak sa kanya ni Rhea na maayos ang lahat at isang maliit na bahagi lamang ng gusali ang kanyang sinira. Sa sandaling iyon, nagpakita ang nasugatan na Lero, at ipinaliwanag niya na pinahirapan siya ni Randy. Natakot si Rick na marinig ito dahil napagtanto niyang ginawa ito ni Randy para siya ang mamahala sa kanyang pagsusulit. Sinabi ni Lero kay Randy na ang kanyang pangarap ay makapagtayo ng isang paaralan sa kanyang bayan, ngunit nilibak at pinahirapan lang siya ni Randy.
Walang magawa si Lero laban sa isang makapangyarihang tulad ni Randy, at ngayon ay naisip niya na ang pagkakaroon ng pangarap sa kanyang edad ay kawalang isip. Natatakot si Lero na may gagawing mas masama si Randy kay Rick, kaya nakiusap siya sa kanya na umalis sa pagsusulit. Gayunpaman, tumanggi si Rick, at ipinahayag na gusto niyang malaman ng lahat na mainam na magsimulang gumawa ng mga bagay sa anumang edad. Bumalik kay Randy, abala siya sa pagkuha ng higit pa sa kanyang sariling mga tauhan, at ipinaliwanag ng isa sa kanyang mga bantay na mayroong nanghihimasok. Gayunpaman, natutuwa si Randy nang malaman niyang napagpasyahan ni Rick na pumunta. Akala niya ay aalis na si Rick sa ngayon, pero okay lang sa kanya dahil ipinangako niyang ipapakita niya kay Rick kung ano ang tunay na takot. Ginawa ni Randy ang isang engranding pagpapakita ng kanyang mahika, ngunit galit pa ring idineklara ni Rick na papaliparin niya si Randy. Sa stand, isang lalaking nagngangalang Atom ang nanunood ng E-rank na pagsusulit at ipinaliwanag sa amin ang apat na foundational faculties. Ang mga ito ay pisikal na lakas, kontrol sa katawan, reserbang mahika, at kontrol ng mahika. May kakayahan si Atom na may larawan ang mga marka ng apat na foundational faculties ng ibang tao, at ipinakita niya ito sa isa sa mga kalahok. Sinuri niya si Randy at namangha siya sa kanyang mga marka sa A-rank. Medyo nahirapan ang mga mata niya dahil delikado siyang tumingin sa kahit sinong masyadong malakas. Nagpa siya si Atom na suriin ang mga istatistika ni Rick, ngunit napakahusay nito na ang kanyang mga mata ay parang sasabog na, at siya ay sumisigaw sa sakit. Sa malapit, nagpakilala sina Alisa at Rhea sa isa't isa. Tinawag siya ng ibang miyembro ng party ni Rhea, kaya niyaya niya si Alisa na sumama sa kanila. Nagulat si Alisa nang makita ang isang orc na nakaupo doon, at tinanggihan ni Rhea ang alok ni Ms. Arrow na maupo sa tabi niya dahil alam niyang may masamang intensyon ito. Inialok ni Ms. Arrow ang upuan kay Alisa pagkatapos niyang magkaroon ng interes sa kanya, ngunit iniligtas ni Rhea si Alisa. Sa wakas ay pumasok si Rick sa arena, at tinanong ni Bronson si Rhea kung ano ang gagawin ng kanilang matandang rookie. Ipinahayag ni Rhea na papasa siya sa pagsusulit, ngunit itinuro ni Alisa na hindi ito magiging madali dahil lalaban siya kay Randy. Si Randy ay isang rank A, at palagi siyang sumusobra para ipahiya ang lahat ng mga baguhan. Nagulat si Alisa, nang sabihin ng mga miyembro ng partido ni Rick na hindi ito magiging alalahanin. Nag-cheer ang mga kapatid ni Randy, at humanga si Randy na nakatakas si Rick sa kanyang mga bantay. Ipinahayag ni Randy na hindi siya katulad ng kanyang mga mahihinang bantay, ngunit masasabi iyon ni Rick sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Nagtataka si Rick kung bakit naging adventurer si Randy in the first place, kaya ipinaliwanag ni Randy na isa siyang maharlika, kaya ginawa na lang niya ito para tumaas pa ang kanyang status. Talagang naiinip na siya sa pagiging adventurer at naghihintay na lang ng perpektong oras para huminto. Masasabi ni Rick na hindi totoong adventurer ang lalaking ito, kaya ayaw niyang matalo sa isang tulad niya. Sinimulan ni Randy ang laban sa isang antas ng pag-atake, ngunit iniisip niya kung natatakot si Rick pagkatapos na hindi gumalaw. Gayunpaman, hindi natatakot si Rick dahil pinapaalalahanan lang niya ang kanyang sarili na huwag hayaang kontrolin siya ng kanyang galit. Sinabihan siya ni Rhea na gamitin ang unang minuto ng kanyang laban para pakalmayan ang sarili, at pagmasdan ang kanyang kalaban. Ginawa iyon ni Rick, ngunit naiinip si Randy, at natigilan si Rick nang makita siyang gumamit ng level 3 magic nang walang incantation. Ang nakakabalisa na malakas na pag-atake ay tumama kay Rick, ngunit siya ay nananatiling matatag habang sinusuri niya ang kanyang kalaban, tulad ng sinabi ni Rhea. Nag-aalala si Alisa tungkol sa kanya, ngunit sinabi ni Bronson na ang pag-atake na tulad nito ay wala lang para kay Rick. Ipinaliwanag niya na sa apat na foundational faculties, kailangang mabuo ang magic reserve bago umabot ang isang tao sa edad na 20, kung hindi, walang pag-asa para sa karagdagang paglago. Si Rick ay naging isang adventurer sa edad na 30, kaya ang kanyang mga magic reserves ay napakababa. Gayunpaman, may solusyon si Bronson, at muli tayong pumasok sa nakaraan. Sinabi ni Bronson kay Rick na ang isang bagay na palagi niyang maaasahan ay ang kanyang katawan, at nagpasya siyang mamasyal sila sa susunod na bayan. Ang problema ay na-strap niya si Rick sa ilang higanteng mga weights na tumitimbang ng 100 kilograms bawat isa. Kinilabutan si Rick, pero sinabihan lang siya ni Bronson na magmadali dahil may langga ng mga halimaw sa gubat. Upang mapunan ang kanyang kakulangan ng magic reserves, si Rick ay nagsanay ng husto sa iba pang 3 lugar. Inaatake ni Randy si Rick gamit ang ika-4 na antas ng magic sa pagkakataong ito, ngunit muli ay hindi naapektuhan si Rick.
Pagkatapos ay isiniwalat ni Bronson na para sa pisikal na lakas, sinanay niya si Rick mula sa simula. Kahit na ayaw ni Ms. Arrow sa paggawa ng mga bagay na nakakainis, siya ang nagturo kay Rick ng magic control. Hinako ni Ms. Arrow ang responsibilidad na ito dahil ayaw niyang maging tambak ng abo si Rick pagkatapos ng pag-atake. Isang araw, si Rick ay sinanay ni Rhea sa pagkontrol sa katawan, at nagulat si Alisa nang malaman na si Rhea ay hindi lamang isang normal na kasambahay. Si Rick ay kamangha-mangha na nakalampas sa lahat ng pagsasanay na ibinato nila sa kanya, at siya ngayon ay nakatayo sa loob ng larangan ng S-rank tulad ng iba pa sa kanila. Si Randy ay nagpakawalan ng isa pang pag-atake, at ipinaliwanag ni Rhea na walang kamalayan si Rick kung gaano siya kalakas. Ito ay dahil kahit anong uri ng nakakabalisa na pagsasanay ang gawin nila kay Rick, palagi nilang sinasabi sa kanya na ang isang F-rank ay dapat na magagawa ito ng madali. Tulad ng oras na sinabi sa kanya ni Bronson na ang isang F-rank ay maaaring bumasag sa isang higanteng bato sa isang hampas. Gumagawa ng pangungutya si Randy habang nagpapakawala siya ng sunod-sunod na pag-atake, at si Alisa ay natakot nang ang isang pag-atake ay tila dinurog si Rick. Panunuya na sinabi ni Randy na medyo lumampas siya, ngunit natigilan siya nang lumabas si Rick nang hindi nasaktan. Naiinis si Randy sa kanyang katatagan, at ang kanyang mga kapatid ay nabigla sa lakas ng matandang lalaki. Pinalakas ni Randy ang sarili upang tapusin ang labanan gamit ang kanyang kamao, ngunit madali lang siyang napaatras ni Rick. Sa wakas ay naiintindihan na ni Rick ang sinasabi sa kanya ni Rhea. Si Randy ay labis na nahuhumaling sa mga talento na meron siya, at napabayaan niyang pinuhin at isulong ang mga ito. Si Randy ay may malawak na reserba ng magic, ngunit siya ay palpak sa lahat ng kanyang ginagawa. Laban sa isang kalaban tulad ni Randy, sigurado si Rick na hindi siya matatalo. Sinabi ni Randy na sinuwerte lang si Rick, at namangha ang kanyang mga kapatid nang sa wakas ay nagpasya siyang gamitin ang kanyang buong incantation magic. Ang kanyang mahabang incantation ay nagre-resulta sa isang malaking pag-atake ng bowl ang apoy, ngunit ang lahat ay nagulat nang madali itong pinigilan ni Rick sa isang kamay lamang. Ipinahayag ni Rick na ang pag-atake ay masyadong mahina, at ipinaliwanag ni Ms. Arrow na ginawa ni Rick ang kanyang mahika ng may mataas na antas ng katumpakan upang harangan ang pag-atake. Si Rick ay napakatumpak na hindi niya kailangang gumamit ng 100,000 ng enerhiya na ginawa ni Randy upang lumikha ng pag-atake. Nangangahulugan ito na ang isang tulad ni Rick, na halos walang magic reserves, ay maaaring gumawa ng mga bagay na tulad nito hanggat mayroon silang tumpak na magic control. Patuloy na sinasabi ni Randy na sinuswerte lang si Rick at maglunsad para sa isa pang pag-atake. Si Rick ay masyadong mabilis para sa kanya, kaya binago ni Randy ang kanyang katawan sa bakal upang maiwasang matalo. Sa wakas ay inamin ni Randy na si Rick ay nagtataglay ng mga kakayahan na higit sa isang E-rank, ngunit sinasabi pa rin na ang swerte ay pinipili ang panig ni Rick. Hindi makapaniwala si Rick na ayaw pa rin siyang kilalanin ng lalaking ito, kaya itinuro niya na hindi man lang siya gumagamit ng mahika. Body control lang ang gamit niya. Nais lang malaman ni Randy kung paano naging malakas si Rick sa loob lamang ng 2 taon, ngunit naiinsulto si Rick sa tanong habang iniisip niya ang kanyang mahirap na pagsasanay. Kinailangan niyang tumakbo sa mga pagsabog, lumangoy sa monster capture fluid hanggang sa mabulunan siya nito, at hindi siya pinayagang lumabas sa lungga ng dragon hanggang sa natalo niya ito. Kinikilabutan si Alisa na marinig ang ilan lang sa mga pinagdaanan niyang pagsasanay dahil karaniwang may hindi makakaligtas dito. Nagulat siya nang ihayag ni Bronson na hindi nakaligtas dito si Rick, ilang beses siyang binawian ng buhay. Ngunit ang pagpapagaling ni Bronson ay maaaring bumuhay ng isang tao basta't ito ay inilapat kaagad pagkatapos ng pagpanaw. Ang ganitong uri ng nakakatakot na pagsasanay ay kinakailangan bagaman, dahil ang paulit-ulit na pagsira at muling pagtatayo ng katawan ng isang tao ay kung paano sila lumalakas. Humanga rin si Ms. Arrow kung paano nanatili si Rick doon, gaano man kahirap ang naging training. Binabalikan niya ang kanyang pagsasanay kasama si Rick, at kung paano niya sinisipa si Rick mula sa isang bundok para magkaroon siya ng pakiramdam na makita ang hangin. Ito, syempre, ay humantong kay Rick na paulit-ulit na nawalan ng buhay, at kailangang buhayin siya ni Bronson. Si Aina ay guilty rin sa ganitong uri ng pagsasanay tulad ng nakikita natin na dinudurog niya si Rick sa ilalim ng mga malalaking bato. Kasama sa pagsasanay ni Rhea ang pag-aaral na putulin ang mga nahuhulog na puno sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang momentum, at ito ay naging dahilan upang mawalan din ng buhay si Rick.
Ipinapalagay na lamang ni Randy na nagsisinungaling si Rick dahil ayaw niyang maniwala na ang gayong kakilakilabot na pagsasanay ay umiiral pa nga, at kahit na ito ay umiiral, hindi niya makikita ang sino man na sapat na motibasyon na dumaan dito. Simple lang ang tugon ni Rick, ang kanyang pangarap ang kanyang motibasyon, at ang kanyang pangarap ay talunin ang pinakamalakas na halimaw sa mundo, ang Kaiser. Tawa ng tawa sina Randy at Freddy habang tinatawag nilang walang isip si Rick, at hindi sila makapaniwala na seryoso siya. Alam ni Alisa na ang Kaiser ang ultimate monster na nagpakita sa mga alamat ng bayaning si Yamato, at ibinunyag ni Bronson na ang goal ni Rick ay ang ultimate goal din ng kanilang grupo, ang Orichalcum Fist. Itinuturo ni Randy na ang mga alamat ng bayaning si Yamato ay mga kwentong bago lamang matulog para sa mga bata, at ang pagkatalo sa Kaiser ay ang pangarap ng isang maliit na bata. Walang pakialam si Rick kung ano ang iniisip ni Randy, dahil wala namang kinalaman sa kanya ang pangarap niya. Sumang-ayon si Randy at nagpa siya na tapusin ang kanilang labanan. Nakakagulat na gumamit siya ng level 7 magic para pigilan si Rick, ngunit sinabihan niya si Rick na huwag masyadong mamangha. Plano ni Randy na ipakita kay Rick kung ano ang hitsura ng tunay na talento, at gusto niyang gawin ito upang hindi na muling makapagsalita ng walang kapararakan si Rick. Tinapos niya ang isang mahabang incantation, at idineklara niya na ipapakita niya sa lahat ang pinakadakilang magic na maaaring gamitin ng isang tao, ang level 8 Natured Compose Magic. Ito ang pinakadakilang mahika na taglay ni Randy, ang taong may 1,000 spells sa kanyang arsenal. Ito ang kanyang ultimate move, at nagre-resulta ito sa pagkontrol ni Randy sa isang higanteng tree golem mula sa loob. Inutusan ni Randy si Rick na lumuhod sa harap niya, at kinukutya niya si Rick sa pagpaplanong gumamit ng ilang airshot attack. Ipinahayag ni Rick na susuntukin niya siya, ngunit sinabi ni Randy na siya ay nagdedelusyon. Tinanong ni Rick si Randy kung ilang beses na siyang nagsanay gamit ang golem noon. Walang clue si Randy dahil pinagkadalubhasaan niya ito pagkatapos lamang gamitin ito ng ilang beses. Nakagugulat na isiniwalat ni Rick na ginamit niya ang kanyang airshot attack ng 100,000,000 beses. Iniisip ng mga kapatid ni Randy na nagsisinungaling siya, at iniisip ni Alisa kung posible pa nga ba ang 100,000,000 beses sa loob ng 2 taon. Siyempre, ibinunyag ni Bronson na posible ito, ngunit kung gagamitin lamang ang space-time magic. Sapat na ang narinig ni Randy, kaya inanunsyo niya na oras na para durugan ang mga pangarap ni Rick tulad ng ginawa niya kay Lero. Inilunsad ni Randy ang kanyang pinakamalakas na level 8 na pag-atake, ngunit nakawala si Rick sa mga pagpigil at nakakagulat na pinahinto ang pag-atake gamit ang kanyang level 1 airshot attack. Kinukutya siya ni Randy, dahil sigurado siyang dudurogan niya si Rick, ngunit natigilan siya nang magsimulang masira ang kanyang golem. Ang airshot ni Rick ay sumisira sa golem ni Randy. Tumanggi si Randy na maniwala na maaaring mangyari ito sa isang maharlika na tulad niya, ngunit ang kanyang golem ay nawasak, at siya ay ipinadala na lumipad sa stands. Tinutuya ngayon ni Rick ang tinatawag na Noble Elite, at itinuturo niya na ang kanyang pangarap ay hindi pa rin napipinsala. Namangha ang lahat nang makitang nanalo si Rick dahil mukha lang siyang normal na matandang lalaki. Binabati siya ng grupo ni Rick sa kanyang tagumpay, at sa wakas ay napagtanto ni Rick na talagang mas lumakas siya. Hindi siya makapaniwala na hindi niya napagtanto kung gaano siya kalakas hanggang ngayon, at nagpasalamat sa lahat ng tumulong sa kanya. Sa sandaling iyon, narinig nila ang mga kapatid ni Randy na nagsasabi sa kanya na magpagamot ngunit determinado siyang makipag-usap kay Rick. Masasabi na ni Rick na nagtataka si Randy kung paano matatalo ang isang elite na tulad niya sa isang late starter tulad ni Rick. Dapat pigilan si Freddy sa pagtatanggol sa kanyang kapatid, ngunit may sagot lang si Rick para kay Randy. Ipinaliwanag lang ni Rick na nililimitahan niya ang bilang ng mga diskarte na ginagamit niya, at sinasanay niya ang kanyang sarili ng lubusan sa mga ito. Binigyan ni Rick si Randy ng ilang payo kung paano niya magagawa iyon, ngunit galit pa rin ang maharlika. Nangako si Randy na magiging examiner muli ni Rick para sa kanyang susunod na promosyon, at ipinahayag na mananalo siya sa susunod. Ang mga kapatid ni Randy ay umalis kasama niya, ngunit si Angelina ay nakakagulat na nagpakita ng paggalang kay Rick. Kinabukasan, ang mga kalahok na pumasa sa E-rank na pagsusulit ay inihayag sa pamamagitan ng loudspeaker. Ang kanilang mga numero ay inihayag sa pagkakasunod-sunod, kaya matiyagang naghihintay si Rick habang naghihintay ang kanyang mga kaibigan sa malapit. Hinimok siya ni Rhea na makita siyang kalmado, kaya ipinaliwanag ni Rick na may naaalala lang siya. Iniisip ni Rick ang kanyang nakaraan at kung paano niya gustong maging katulad ni Yamato.
Nangangahulugan ito ng pagiging isang adventurer upang subukan at talunin ang Kaiser. Sa kasamaang palad, naisip ng kanyang ina na ito ay masyadong mapanganib, at gusto ng kanyang ama na tumigil si Rick sa paniniwala sa mga fairy tales. Isang araw, nakahanap ng pag-asa si Rick nang matuklasan ng doktor na may marker si Rick, na nagpapahiwatig na mayroon siyang likas na kasanayan. Ang mga taong may marker ay napakabihira, ngunit isa si Rick sa kanila. Natigilan si Rick nang malaman na maaari siyang magkaroon ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan tulad ni Yamato, ngunit sinabihan siya na hindi ito isang bagay na maipapakita ng isang tao sa pamamagitan ng pagsasanay. Nasasabik pa rin si Rick, at sinabihan siyang mag-relax at maghintay na lumabas ang kanyang kakayahan. Hindi maaaring maging mas masaya si Rick, at napagpasyahan niya na kapag nagpakita na ang kanyang kakayahan, buong pagmamalaki niyang ipapahayag sa kanyang mga magulang na siya ay magiging isang adventurer. Sa pagdaan ng mga araw, tinanong ng mga kaibigan ni Rick kung nagpakita na ba ang kanyang kakayahan. Hindi pa rin ito nagpakita pagkaraan ng isang taon, ngunit napanatili ni Rick ang kanyang espiritu at naisip na ito ay maghahayag kapag siya ay hindi na bata. Gayunman, sa kalaunan, siya ay panghinaan ng loob, at sinabi sa kanya na may mga kaso kung saan ang mga taong may marker ay hindi kailanman nagpakita ng kanilang kakayahan. Marami pa ring adventurer na walang skills, kaya iminungkahi ng kaibigan niya na maging adventurer pa rin siya. Sinabi nila sa kanya kung gaano karaming pera ang maaari niyang kitain, ngunit hindi pera ang dahilan kung bakit gusto ni Rick na maging isang adventurer sa unang lugar. Isang araw, natuwa ang nanay ni Rick na natanggap siya bilang receptionist sa isang guild. Ipinagmamalaki siya ng kanyang mga magulang sa paghahanap ng mabuting trabaho, kaya tinanggap ni Rick na ito na ang kanyang buhay ngayon. Ginawa ni Rick ang kanyang bagong trabaho, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagsubok upang makita kung ang kanyang kakayahan ay nagpakita. Lumipas ang mga taon habang tumatanda ang mga magulang ni Rick, ngunit hindi tumigil si Rick sa pagbabasa tungkol sa mga alamat ni Yamato. Ang kanyang pang-araw-araw na buhay ay bilang isang receptionist, ngunit hindi sumuko si Rick sa kanyang pangarap. Isang araw, ipinaliwanag ni Rick kay Alisa na ang mga halimaw ay pinalaya sa kanilang mga langgam kaya sila ay gumagala sa bayan. Nagsisimula nang maging medyo mapanganib ang mga bagay, at ang ilang mga bagong quest ay i-aanunsyo sa lalong madaling panahon. Sila ay halos mababang antas na mga halimaw, kaya ipinapalagay niya na sila ay magiging mga D-rank quest. Ang isang adventurer na nagngangalang Zack ay isang kaibigan ni Rick, at inihayag niya na siya ay na-promote sa B-rank. Ito ay minarkahan ang sandali kung kailan maaaring maghanap buhay ang isang tao sa mga quest lamang. Binati ni Rick si Zack, ngunit hindi niya maiwasang magalit sa sarili. Ginawa ni Rick ang parehong trabaho sa loob ng 14 na taon, at wala siyang napuntahan. Samantala, ilang beses nang na-promote si Zack. Wala naman masyadong dapat ireklamo si Rick dahil medyo stable na ang buhay niya, pero hindi niya maiwasang isipin kung hanggang saan ang mararating niya kung nagpasya siyang maging adventurer. Pagkatapos, narinig ni Rick ang hiyawan nang nagpakita ang isang higanteng troll sa bayan. Nagulat si Rick dahil napakabihirang naruroon ang isang mid-level na halimaw. Nagpakabayani na sinubukan ni Rick na protektahan ang isang babae, ngunit sinabihan lang niya ito na umiwas. Sinira ng babaeng ito ang halimaw, at nabigla si Rick habang pinasalamatan lang siya ng babaeng ito sa pagsisikap na iligtas siya. Ito ay noong unang nakilala ni Rick si Rhea, at ipinahayag niya na siya ay isang adventurer. Ipinagpalagay ni Rick na siya ay isang B-rank ngunit hindi. Si Rick noon ay sigurado na siya ay isang A-rank, at siya ay sobrang nasasabik dahil hindi pa siya nakakita ng isang adventurer na lumaban ng malapitan. Natigilan si Rick nang sabihin ni Rhea na hindi rin siya A-rank, at siya ay talagang S-rank. Hindi kapani-paniwalang kinabahan si Rick dahil ang S-ranks ay ang mga pinakamakapangyarihan. May itatanong siya dahil S-rank siya, pero umaasa siyang hindi siya pagtawanan nito. Paliwanag ni Rhea, hindi magiging concern ang pagtawa dahil sa 9 na taon na lumipas mula noong siya ay 8 taong gulang, hindi siya kailanman tumawa. Inilabas na lang ni Rick ang lahat at ibinunyag na noon pa man ay pinangarap niyang talunin ang Kaiser. Bukod pa riyan, mayroon din siyang likas na kakayahan na hindi pa nagpapakita. Ipinaliwanag ni Rick na siya ay 30 taong gulang, kaya tinanong niya ito kung sa tingin niya ay may oras pa para sa kanya upang maging isang adventurer. Inamin ni Rhea na nagkaroon ng lakas ng loob si Rick dahil sinubukan niyang iligtas siya, ngunit siya ay 30 taong gulang, at hindi niya sinanay ang kanyang mga magic reserves.
Alam na ni Rick ang tungkol sa limitasyong ito, ngunit ipinaliwanag ni Rhea na hindi lang mahirap magkaroon ng magic resistance pagkatapos na hindi ito sanayin noong bata pa, ito ay karaniwang imposible. Ang mga adventurer ay nangangailangan ng hindi bababa sa ilang mga magic reserves, kaya siya ay tiwala na si Rick ay walang pagkakataon na gawin ito bilang isang adventurer. Nanatiling positibo si Rick gaya ng dati, at pinasalamatan niya si Rhea para sa pagsusuri sa katotohanan. Sa wakas ay mapipigilan na niya ang pagkapit sa pangarap na dapat niyang isuko taon na ang nakalipas. Humingi ng tawad si Rhea, ngunit sinabi ni Rick na kailangan niyang marinig iyon. Walang tigil siyang nagsalita, umaasang maalis ang kanyang pagkadismaya, at pabirong hiniling na kumain siya kasama niya. Gayunman, nagulat si Rick nang tanggapin niya ang kanyang alok, at gumawa siya ng mga plano para sa kanila kinabukasan. Kinabukasan, masasabi ni Alisa na nasa mabuting mood si Rick, at tuwang-tuwa niyang sinabi sa kanya na dapat silang magsikap. Dumating si Zack, at tuwang-tuwang ibinigay sa kanya ng masayang Rick ang kanyang quest. Hindi makapaniwala si Rick na makikipag-dinner siya sa isang babaeng katulad ni Rhea, at napagtanto niyang hindi naman pala ganoon kalala ang buhay niya. Pagkatapos, nagsimulang magkagulo ang mga tao nang may magpakita na halimaw, at nasira ang magandang mood ni Rick. Nag-alala si Rick nang makita niya si Rhea, ngunit naalala niya na madali nitong alagaan ang sarili. Nagulat si Rick nang may magpakita pang mga halimaw, ngunit sinabi sa kanila ni Rhea na haharapin niya sila. Alam ni Rick na makakasagabal lang siya, kaya tumabi siya habang sinimula ni Rhea na sirain ang mga halimaw. Tinapos niya ang mga ito, at namangha si Rick nang makita kung ano ang maaaring gawin ng isang S-rank. Natapos ni Rhea ang huling halimaw, ngunit nag-alala siya nang may maramdaman siyang kung ano. Si Rhea ay nagkaroon ng flashback sa isang kakilakilabot na alaala, at siya ay bumagsak dahil sa nakakatakot na mahiwagang enerhiya. Dumating ang isa pang halimaw upang salakayin sila, ngunit nagpakita si Zack nang wala sa oras upang iligtas sila. Ang ilan pang mga adventurer ay nagpakita, at ipinaliwanag ni Zack na ang guild ay nagtipon ng isang emergency quest. Pagkatapos ay nagtulungan ang mga adventurer sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga kamanghamanghang kakayahan, at sinimulan nilang lipulin ang mga halimaw. Akala ni Rick ay sumuko na siya sa pagiging adventurer, ngunit sa panonood ng laban ng grupong ito ay napagtanto ni Rick na naiinggit pa rin siya sa kanila. Binalaan siya ni Rhea na masyadong mapanganib dito, ngunit sinabi ni Rick na magiging maayos sila dahil si Zack ay isang B-rank. Si Rhea ay natatakot pa rin, gayunpaman, at ipinahayag na ang B-rank ay hindi sapat upang labanan ang banta na nasa malapit. Nagulat si Rick, at inihayag ni Rhea na ang banta ay isang dragon. Sinabi ni Rhea na sa tuwing nakakaramdam siya ng magic ng dragon, nawawalan siya ng kontrol sa magic sa loob ng kanyang katawan. Sigurado si Rick na hinding-hindi magpapakita doon ang isang dragon, ngunit mabilis siyang napatunayang mali. Isang dambuhalang dragon ang nagpakita sa kanilang harapan, at maging si Zack ay hindi makapaniwala na may lalabas sa bayan ng tao. Ang lahat ay itinuro sa Adventurers Guild na ang sino mang mas mababa sa B-rank ay hindi dapat sumubok na labanan ang isang dragon. Isang lalaki mula sa grupo ang nataranta at sinubukang salakayin ito, ngunit mabilis na naging malinaw na hindi nila kayang labanan ang dragon kapag itinulak sila nito pabalik sa lakas lamang ng pakpak nito. Nagpa siya ang grupo na tumakbo para sa kanilang buhay, ngunit napigilan sila ng harang ng dragon. Hindi nila kayang sirain ang hadlang, kaya napagtanto nila na ang dragon ay hindi nagpaplanong palayain sila. Sumuko si Zack dahil naniniwala siyang tapos na ang kanilang buhay, ngunit si Rick ay nakakagulat na humakbang pasulong. Pinaalalahanan siya ni Zack na isa lang siyang receptionist, at wala siyang magagawa. Inisip din pala ni Rick na hindi na sila makakaligtas, pero kung haharap man lang siya sa dragon, baka magawa niya man lang ang mga huling sandali ng kanyang buhay bilang isang adventurer. Gayunpaman, pagkatapos na harapin ang dragon, napagtanto ni Rick na hindi nila kayang makipaglaban. Takot na takot si Rick, ngunit ramdam pa rin niya ang apoy na nag-aapoy sa loob niya. Akala niya ay sumuko na siya sa pagiging isang adventurer, ngunit ang pakiramdam na ito sa loob niya ay nagpaunawa sa kanya na ito talaga ang gusto niyang buhay. Pagkatapos ay buong tapang na inilunsad ni Rick ang bato sa halimaw, ngunit wala itong nagawa. Na-inspire si Zack sa ginawa ni Rick, kaya sinabi niya sa ibang adventurers na hindi sila pwedeng magpatalo sa isang receptionist. Pagkatapos ay mabangis na inatake ng mga bagong inspiredong adventurer ang dragon.
Ginamit ng makapangyarihang hayop ang fire breath nito sa kanila, ngunit pansamantalang ginawa ni Zack ang lahat sa bakal upang protektahan sila. Gayunpaman, masyadong malakas ang pagsabog, kaya nasugatan ang lahat, at natukoy ni Zack na ito na talaga ang wakas para sa kanila. Kinasusuklaman ni Rhea ang sarili dahil hindi niya kayang labanan ang dragon, ngunit huli na ang lahat habang naghahanda ang dragon na wakasan silang lahat. Sumuko na ang lahat, ngunit natigilan sila nang lumabas si Rick mula sa mga bato. Naging seryoso si Rick, at nangako siya na tutuparin niya ang kanyang pangarap kahit anong mangyari. Si Rhea ay natakot, gayunpaman, nang mapanood lamang niya ang pagdurog sa kanya ng dragon. Pagkatapos, isang boses ang nagpahayag na si Rick ay nakakuha ng isang kasanayan, at ang lahat ay natigilan nang iangat ni Rick ang paa ng dragon. Walang makapaniwala sa kanilang nakikita, at hindi rin nila makilala si Rick. Hindi siya gaya ng normal niyang sarili, at napakaraming mahika ang umaapaw mula sa kanya na talagang nakikita ito. Napagtanto ni Rick na ang kanyang likas na kakayahan ay malamang na nagpakita lamang, at nagtaka siya kung bakit ito tumagal ng ganoon katagal. Si Rick ay nakakuha ng 1 toneladang kumpiyansa, kaya sinabi niya sa higanteng dragon na ibigay sa kanya ang lahat ng mayroon ito upang masubukan niya ang kanyang bagong kasanayan. Ang dragon ay naglunsad ng mga pag-atake, ngunit hinarang silang lahat ni Rick. Nang maglaon, lumaban si Rick, at ang kanyang pag-atake ay napakalakas kaya bumuga ito ng butas sa mismong hadlang ng dragon at sa dragon. Ang lahat, pati si Rick, ay natigilan sa nangyari, at mapagpakumbaba na sinabi ni Rick na hindi naman ganoon kalala bago siya bumagsak. Ilang sandali pa, nagising si Rick sa matinding sakit, at ipinaalam sa kanya ni Rhea na ang bawat magic circuit sa kanyang katawan ay nawasak. Isang buong linggong tulog si Rick, at laking gulat niya nang marinig na nakaupo si Rhea sa tabi niya sa buong oras. Hindi maintindihan ni Rick kung bakit, kaya ibinunyag ni Rhea na naghihintay siya para maimbitahan niya itong sumali sa party na kinabibilangan niya, ang Oracle Feast. Hindi siya pinaniwalaan ni Rick, ngunit ipinaliwanag ni Rhea na pareho sila ng layunin, at iyon ay ang talunin ng Kaiser. Lalong nabigla si Rick sa bahaging ito dahil kinumpirma nito na nag-e-exist nga ang Kaiser. Si Rick ay lumaban ng buong tapang ng mag-isa, kaya tiwala si Rhea na lalakas at lalaban siya kasama ng kanyang grupo. Ginagarantiyahan ni Rhea na magiging adventurer siya, at ito ang unang pagkakataon na may nagsabi ng ganoon sa kanya. Napaiyak si Rick dahil dito, at naisip niya kung okay lang sa kanya na subukan at maging isang adventurer. Tiniyak sa kanya ni Rhea na okay lang, at hindi na napigilan ni Rick ang mga luha. Bumalik sa kasalukuyan, inihayag ang numero ni Rick, at binabati siya ni Rhea sa opisyal na pagiging isang ganap na kwalipikadong adventurer. Pinasasalamatan ni Rick ang kanyang mga tagapayo sa pagtuturo sa kanya, at pinasasalamatan niya ang kanyang dating sarili sa hindi pagsuko sa kanyang pangarap. Binati ni Lero si Rick sa pagpasa at pinaalalahanan siya tungkol sa inumin na dapat nilang makuha. Sa tingin ni Rick, magandang ideya ito, ngunit nabigla siya nang si Lero ay nagpahayag ng interes na makipagkita sa kanyang partido at hiniling na bisitahin sila. Malinaw sa mukha ni Rick na nag-aalangan siya, ngunit pumayag siyang makipagkita sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, papunta na si Lero para bumisita, ngunit sa palagay niya ay kakaiba na sinabihan siya ni Rick na dalhin ang kanyang pinakamakapangyarihang kagamitan. Dumating si Lero sa itinalagang lokasyon, ngunit hindi siya naniniwalang nasa tamang lugar siya dahil mukhang kastilyo ito ng Demon Lord. Pagkatapos mag-bell sa lugar, dumating si Rick para batiin siya. Napansin ni Lero na walang mga halimaw na papunta sa lugar na ito, kaya ipinaliwanag ni Rick na ang mga halimaw ay hindi lumalapit dito. Nagtataka ito kay Lero kung bakit kailangan niyang magdala ng baluti kung hindi para sa mga halimaw, kaya ipinaliwanag ni Rick na ang baluti ay pipigil sa kanya sa labas ng isang kabaong. Pagkatapos ay ipinakilala si Lero sa mga babae ng grupo. Umaasa siyang magiging masaya ang sarili niyang anak tulad ni Aina, ngunit laking gulat niya nang gumamit si Aina ng level 6 spell sa pamamagitan lamang ng pagsasabi ng salitang boom. Iniligtas ni Rick si Lero mula sa pagkasabog, at pinagalitan niya si Aina sa paggamit ng mahika sa kastilyo. Natigilan si Lero nang marinig na gusto lang niyang maglaro, at ipinaliwanag ni Rhea na kailangan niyang ibawas ang gastos sa pag-aayos mula sa budget ng pagkain ni Aina. Humingi ng tawad si Aina, kaya nagpa siya si Rick na gumugol ng ilang oras sa kanya upang siya ay huminahon. Naiwan si Lero para magpahinga sandali, at namangha siya sa laki ng lugar.
Pumunta siya upang makita si Ms. Arrow sa labas, at ipinaliwanag ni Ms. Arrow na ang paggawa ng mga nakatutuwang armas ay isang libangan niya. Sinubukan ni Lero ang kanyang pinakabagong armas, at inutusan siya ni Ms. Arrow na lagyan ito ng magic habang hinihila ang gatilyo. Ang malakas na pag-recoil ay nagpapadala kay Lero na lumilipad pabalik, at ang pagpapaputok ay nagdudulot ng malaking pinsala. Ang pag-recoil ay medyo labis, kaya nagpa siya si Ms. Arrow na kailangan niyang gumawa ng ilang mga pagbabago sa armas. Natigilan si Lero sa sandata dahil kung ito ay ginawa ng maramihan, tuluyan na itong magbabago ng digmaan. Nagsisimula nang makita ni Lero kung gaano kakaiba ang lugar na ito, at sunod niyang nakilala si Bronson, na napapalibutan ng mga libro. Nagtataka si Lero kung miyembro rin ng partido ang intelektual na orc na ito. Sinabi ni Bronson na nabasa na niya ang karamihan sa mga aklat sa kanyang aklatan, ngunit wala siyang gaanong oras para magbasa kamakailan dahil sinanay niya si Rick. Nag-aalok si Bronson na bigyan din ng training lesson si Lero, kaya masigasig na tinanggap ito ni Lero. Gusto ni Bronson ang hitsura ni Lero sa kanyang mga mata, dahil nararamdaman niya ang parehong liwanag na nakikita niya kay Rick. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat si Rick nang marinig na sumama si Lero kay Bronson sa kagubatan. Takot na takot si Rick dahil alam niyang delikado iyon. Pagkatapos ay pinapanood namin ang takot na si Lero na sumisigaw dahil sa tingin niya ay malapit nang magwakas ang kanyang buhay. Lumilipad siya mula sa isang bundok, at nagpaalam siya sa kanyang asawa at mga anak. Sa kabutihang palad, ligtas siyang nakarating sa pagkain na inipon ni Rhea para sa hapunan. Napansin niya ang mga weights na nakakabit kay Lero at natukoy na ito ay ginawa ni Bronson. Kinukumpirma ito ni Lero, habang ipinapaliwanag niya na sinabihan siya ni Bronson na tumakbo pababa sa isang dalesdis na napakatarik na ito ay karaniwang isang talampas. Sigurado si Lero na hindi siya mabubuhay kung hindi dahil kay Rhea, at ipinaliwanag ni Rhea na pinakawalan ni Bronson ang buhay ni Rick sa lahat ng nagsanay sa kanya. Takot na takot si Lero sa pahayag na iyon kaya nagkunwari siyang hindi niya narinig, at dumating si Bronson upang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Pagkatapos si Lero ay nakahinga ng maluwag na buhay pa siya, at sinabi niya kay Rick na dapat lamang siyang bigyan ni Bronson ng kaunting pagsasanay. Binalaan ni Rick si Lero na hindi siya makapaniwala sa alinman sa kanila kapag pinag-uusapan nila ang tungkol sa madaling pagsasanay, ngunit dumating si Bronson upang ituro na maaari niyang buhayin ang mga tao kung tatapusin sila ng pagsasanay. Ipinaalala ni Rick sa kanya kung gaano karupok ang buhay, ngunit si Aina ay pagod na sa lahat ng pag-uusap nila at gusto na lamang maglaro muli. Habang naghihintay ng hapunan ang mga lalaki, nagtataka si Lero kung gaano kalapit si Rick kay Rhea. Ipinaliwanag ni Rick na hindi ganoon ang relasyon lalo na't matanda na siya. Pero ginulat siya ni Lero nang ipaliwanag niya na 20 taon ang agwat nila ng asawa niya. Binigyan niya si Rick ng ilang salita ng pampatabay loob, habang ipinapaliwanag niya na ang mahalaga ay kung ano ang nararamdaman nila sa isa't isa. Noong gabing iyon, nasiyahan ang lahat sa piging na ginawa ni Rhea, at lahat sila ay pinupuri siya. Pumunta si Rhea para kumuha ng alak, kaya sinabi ni Lero kay Rick na ito na ang perpektong oras para puntahan siya at tulungan siya para mas maging malapit sila. Nagmamadaling umalis si Rick upang tulungan si Rhea, at hiniling ni Lero na matuto patungkol sa likas na kakayahan ni Rick. Ibinunyag ni Bronson na ang kakayahan ni Rick ay isang uri na pinapagana ng ilang mga kondisyon. Nangangahulugan ito na hindi maa-activate ito ni Rick mismo. Gayunpaman, salamat sa pagsasanay, nakatayo na ngayon si Rick sa loob ng larangan ng S-rank, kahit na wala ang kanyang kakayahan or armas. Ang husay ni Rick ay tinatawag na Reckless Soul, at kung ito ay mag-activate, malalagpasan niya ang lahat, maging ang iba pang miyembro ng Oracle Campfist. May tanong din si Bronson para kay Lero. Dahil nagtatrabaho siya sa Central, gusto niyang malaman ang tungkol sa mga Magic Stone na kilala bilang 6 Jewels. Ito ang nasa Legends of Yamato, at ipinaliwanag ni Rick na ang layunin nito ay talunin si Kaiser. Ang 6 Jewels ay mga mahiwagang bato na nagbubukas ng pinto sa lugar kung saan natutulog si Kaiser. Ang 6 Jewels ay isinaaktibo bawat 200 taon, at dapat silang naglalabas ng malaking halaga ng magic sa sandaling ito, dahil naabot na nila ang bahaging iyon ng cycle. Palaging nagtatanong si Lero kung totoo ang mga kwento, ngunit ang pagdinig sa mga ito na nagsasalita ng ganito ay nagpapatibay sa kanya. Wala siyang impormasyon tungkol sa mga bato sa ngayon, ngunit nangangako siyang titingnan ang kumpidensyal na departamento upang makita kung may mahahanap siya.
Pagkatapos, tinanong ni Rick kung may iba pang magandang payo si Lero. Sinubukan niyang tulungan si Rhea tulad ng sinabi ni Lero, ngunit siya ay mahusay sa lahat ng bagay at hindi nangangailangan ng maraming tulong. Kinabukasan, nagtataka ang isang bagong adventurer kung bakit kailangan niyang linisin ang guild gayong may kakayahan siyang talunin ang mga halimaw. Nakita niya si Bronson na humihiling na kumuha ng isang partikular na trabaho, ngunit siya ay tinanggihan. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Bronson kung bakit dahil 22 lang ang antas ng panganib ng trabaho, at madali nila itong haharapin. Iniisip ng babaeng adventurer na mukhang kakaiba ang grupong ito, at iniisip niya kung paanong hindi pa niya nakita ang guildmaster na nabalisa sa mga adventurer noon. Ginagamit ni Rick ang kanyang kakayahan sa receptionist para makitang kaya nilang gawin ang trabahong ito, basta't mayroon silang 2 A-rank sa isang party na may 4 na tao. Nagtanong si Bronson kung maaari silang matulungan sa paghahanap ng pang-4 na tao, kaya pumayag ang guildmaster. Pinaalalahanan niya ang babae na nagngangalang Ranika, na gusto niyang pumunta sa isang pakikipagsapalaran na may mas mataas na antas ng panganib, ngunit siya ay medyo nag-aalangan na sumali sa kakaibang partido. Tiniyak sa kanya ng guildmaster na mahusay silang mga adventurer, ngunit ang nakikita lang niya ay isang nagsasalitang orc, isang batang babae, at isang matandang lalaki. Gusto talaga ni Ranika na gumawa ng isang quest, gayunpaman, kaya masaya siyang nagpasya na ipahiram sa kanila ang kanyang lakas sa quest. Nilinaw ng grupo na naghahanap sila ng Magic Stone. Sinabi sa kanila ni Lero na dapat itong nasa lugar na ito, at iniisip ni Ranika kung ito ay nagkakahalaga ng maraming pera. Ang bato ay medyo mahalaga, ngunit ito ay mapanganib na hawakan ng walang wastong pag-iingat, at ito ay may kakayahang magpalapit ng mga halimaw dito. Gayunpaman, hindi nag-aalala si Ranika, dahil tiwala siyang kakayanin niya ang anumang halimaw. F-rank lang siya ngayon, pero sigurado siyang nasa A-rank na siya sa lalong madaling panahon. Ibinunyag ni Rick na kaka-rating lang niya sa E-rank, at napagtanto ni Ranika na siya ay isang late starter old na lalaki, tulad ng naisip niya. Nakauwi na si Rhea, kaya umaasa siyang okay na ang iba. Pinaalalahanan siya ni Ms. Arrow na kasama nila si Bronson, kaya dapat ay maayos na sila. Pagkatapos ay ginagamit ni Ms. Arrow ang kanyang mga gadget upang subukan at tignan ng mabuti si Rhea. Gayunpaman, pinigilan siya ni Rhea, at sinira ang kanyang makina. Bumalik kay Rick, natukoy ni Bronson na nakarating sila sa lugar na hinahanap nila. Si Ranika ay natakot na makakita ng isang wyvern, at nagulat na naghahanap sila ng isang wyvern na pugad. Binalaan niya si Bronson na huwag munang lumapit sa halimaw ng walang plano, ngunit mukhang hindi nababahala si Bronson. Sinabihan niya ang mabangis na halimaw na gumalaw habang pinalipad niya ito sa kagubatan, at sinabi niya kay Ranika na ang plano ay itumbol lamang ang anumang halimaw na nakikita niya. Natatakot si Ranika na ang kanyang pag-atake ay magdudulot lamang ng maraming wyvern na magpakita, ngunit iyon talaga ang gusto ni Bronson. Sinabihan ni Bronson si Rick na dalhin si Ranika sa isang ligtas na lugar para hindi siya maging abo, at siya ay natakot nang marinig kung gaano kalaki ang panganib na pinuntahan niya. Dinala siya ni Rick sa isang open field at ipinaalala sa kanya na dapat ay malakas siya. Sa sandaling iyon, isang wyvern ang hinahagis sa tabi nila, at pinapanood namin si Aina at Bronson na tinatapos ang isang kawan ng mga wyvern. Namangha si Ranika sa kung gaano kalayo nila tinatapon ang mga wyvern, at nagulat siya nang magpakita ang isang higanteng pulang wyvern sa kanyang harapan. Kahit na ang isang A-rank ay mahihirapan laban sa isa sa mga ito, kaya sa tingin niya ay dapat silang tumakbo. Sumang-ayon si Rick na dapat silang tumakas, ngunit may isang bagay na nais niyang suriin. Tumanggi siyang umatras kahit na ang mga posibilidad ay laban sa kanila, kaya nagpasya si Ranika na kailangan niyang lumaban sa kanyang tabi. Nakikita ni Rick kung gaano siya determinado, kaya pinayagan niya itong i-back up siya. Nagsimulang maghanda si Ranika ng isang spell para protektahan si Rick, ngunit lubos siyang natigilan ng tuluyang sirain ni Rick ang halimaw. Si Rick ay nagdiwang bilang ito ay nagpapatunay na siya ay talagang malakas. Kinabukasan, pagod na si Ranika, at ipinaliwanag ng guildmaster na walang magandang mangyayari kapag nagpakita ang Oracle Kempfist. Ang isang pagbabalik tanaw sa nakaraang araw ay nagpapakita kay Ranika na nagtataka kung ano ang kanilang gagawin sa bangkay ng wyvern. Ang kanilang sagot ay medyo nakakagulat, gayunpaman, habang ipinaliwanag ni Rick na iluluto ito ni Rhea para sa hapunan.
Hindi siya makapaniwala na may kakain ng wyvern, kaya ipinaliwanag ng guildmaster na sinasabi ng mga tao na ang mga miyembro ng Oracle Campfist ang pinakamalakas sa kontinente. Inaasahan niya na ang karanasan ni Ran-Ika sa kanila ay nagpaunawa sa kanya na hindi siya dapat pumunta sa mga mapanganib na misyon, ngunit ito ay talagang nagudyok sa kanya na magsanay ng mas mabuti. Bumalik sa ating grupo, nakita namin na sila ay matagumpay sa pagkuha ng isa sa 6 na hiyas na tinatawag na Crimson Blossom. Mayroon itong hindi kapani-paniwalang dami ng mahika, at dapat itong makatulong sa kanila na mahanap ang iba pang mga hiyas. Nais ni Aina na siya ang mag-activate nito, ngunit ang lahat ay nagpasya laban doon dahil papasabugan niya lang ito tulad ng ginagawa niya sa lahat. Si Ms. Arrow ang gagawa nito, at may lumabas na mapa ng isang malaking lungsod. Ang lungsod ay tinatawag na Heria, at ang labanan ay umunlad sa bansang iyon. Sikat din sila sa kanilang Coliseum. Nakikita namin pagkatapos ang isang labanan na nagaganap sa Coliseum na ito, habang ang isang babae ay inanunsyo na nanalo. Nalaman natin na 400 taon na ang nakalilipas, itinayo ni King Alexander ang Coliseum. Ang hari ay nagsagawa ng mga kompetisyon sa pakikipaglaban, at ang hari mismo ay nakipaglaban ng walang armas kundi ang kanyang sariling katawan. Naghari siya bilang undefeated champion ng 10,000 fights. Pagkatapos ay dumating ang mga tao mula sa buong mundo para panoorin siya or labanan siya. Ang maliit na kaharian na ito ay lumago ng husto, at ito ay kilala ngayon bilang kaharian ng Heria. Dumating si Rick at ang iba pa sa kahariang ito at tumitig sa isang estatwa ni King Alexander, na kilala bilang King of Fists. Ang pakikipaglaban para sa entertainment ay isang malaking negosyo dito, kaya ang pagiging isang manlalaban ay isang popular na trabaho. Ang mga propesyonal na manlalaban ay tinatawag na pugilist. Nais ni Bronson na sana ay nakipag-sparring siya kay Haring Alexander kahit isang beses noong nabubuhay siya, ngunit natatakot si Rick na masisira nila ang kaharian. Sinisikap ng aming grupo na makakuha ng impormasyon tungkol sa 6 na hiyas, ngunit ang mga tao ay natatakot sa higanteng Bronson. Pagkatapos, napansin nilang may bokal na lalaki na nang-aabala sa isang babae. Nagpasya si Bronson na humingi sa kanila ng ilang impormasyon, ngunit sinabi ng lalaki na hindi siya natatakot sa mga orc dahil siya ay isang pugilist. Sinabi ni Bronson sa taong ito na hindi siya masyadong malakas, kaya hinahamon siya ng lalaki na makipagkita sa kanya sa isang eskinita. Pinagbigyan ni Bronson ang lalaki sa kanyang alok at madaling tinalo siya. Ang pangalan ng lalaki ay Boldy, at ang pangalan ng babae ay Melissa, at nag-aalok sila upang sagutin ang anumang mga katanungan. Ipinakita ni Rick sa kanila ang Crimson Blossom, at ipinaliwanag na dapat mayroong isa pa sa mga hiyas na ito sa kahariang ito. Namangha sila sa mahika na inilalabas ng bato, at laking gulat ng grupo namin nang sabihin nilang nakakita na sila ng katulad nito noon. Hindi nila matandaan kung saan, gayunpaman, kaya nakiusap si Rick sa kanila na mag-isip ng mabuti. Sa sandaling iyon, nag-ambala sila sa parada ng anunsyo ng King of Fists Tournament. Ito ay isang fighting tournament para matukoy ang pugilist champion. Ito ay magaganap sa loob ng 2 buwan, at ito ay makakakuha ng higit sa 500,000 dadalo bawat taon. Ang isang lalaki na nagngangalang Carwin, ay isang 5 beses na kampiyon na nanalo sa huling 3 sunod-sunod na paligsahan. Sikat ang lalaking ito, at nabigla ang lahat nang mapagtanto nila na ang batong hinahanap ng aming grupo ay nakakabit sa champion belt na suot ni Carwin. Pinasalamatan ni Carwin ang kanyang mga taga-suporta sa pag-cheer sa kanya, at ipinaliwanag niya sa isang trainer na trabaho niya bilang pugilist na lumikha ng kasiyahan para sa tournament. Masasabi ng trainer na nasa mabuting kalusugan pa si Carwin, ngunit sinabi ni Carwin na matutuwa na lang siya kung makakahanap siya ng karapat-dapat na kalaban. Sa sandaling iyon, pumasok si Rick sa gym at ipinaliwanag na may mga adventurer na naghahanap ng isang tiyak na hiyas. Gusto ni Bronson na makarating sa punto, at si Carwin ay nabigla sa kanyang hitsura. Sinabi ni Rick na kailangan nilang sundin ang tamang pamamaraan kapag nakikipag-usap sa isang estranghero, ngunit sinabi ni Bronson na hindi siya ang uri. Sinabi ni Bronson kay Carwin na ibigay sa kanya ang belt, at kailangang ipaliwanag ni Rick ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na hindi sila mga magnanakaw. Ipinaliwanag ni Bronson na ang hiyas sa belt ay dating sa kanilang partido. Sinabi niya na ibabalik nila ang sinturon at bibigyan siya ng katumbas na hiyas bilang kapalit. Plano ng trainer na palabasin sila, ngunit pinigilan siya ni Carwin.
Ipinaliwanag niya na maganda ang ilong niya, at masasabi niyang hindi sila nagsisinungaling. Bagamat pinaniniwalaan sila ni Carwin, hindi niya pinapayagan silang kunin ang belt. Ang belt ay ang pagmamalaki ng mga tao ng Herotopia, at ang tanging paraan para makuha nila ang belt ay sa pamamagitan ng pagtayo sa tuktok ng King of Fists tournament. Nakakagulat na sumang-ayon si Bronson sa kanya, at umalis ang aming grupo. Nagtataka ang trainer kung bakit hinayaan na lang sila ni Carwin na umalis dahil gusto niyang hayaan silang pahirapan ng mga rookie fighter nila. Ipinaliwanag ni Carwin na lahat ay mawawalan ng buhay kung sinubukan nilang labanan si Rick at ang kanyang grupo. Nagulat ang trainer dahil wala siyang ideya na ganoon sila kalakas. Masasabi ni Carwin na habang ang katulong ay tila napakalmado, mayroon siyang hindi kapani-paniwalang mga kasanayan. Si Rick ay hindi rin kapansin-pansing hitsura, ngunit naramdaman ni Carwin na sinanay niya ang kanyang katawan sa isang hindi pangkaraniwang antas. Si Rick ay hindi naglalabas ng aura ng isang powerhouse, gayunpaman, kaya itinuturing ni Carwin na ang kanyang kabuuang lakas ay hindi kilala. Para naman sa orc, excited si Carwin dahil siya ang real deal. Sa malapit, ipinaliwanag ni Bronson na ang bagong plano ay maging mga pugilist para mapanalunan nila ang King of Fists tournament. Upang makapasok sa paligsahan, kailangan muna nilang makapasa sa ilang preliminaries sa alinman sa silangan or kanlurang bahagi ng kaharian, at pagkatapos ay manalo laban sa mga kwalipikado. Nagpasya si Bronson na pumasok sa Eastern League, at inutusan niya si Rick na pumasok sa kanluran. Iniisip ni Rick kung magiging okay si Bronson sa kanyang sarili, kaya ipinaliwanag ni Bronson na naayos na niya na magkaroon ng gabay. Ang gabay na ito ay lumabas na si Baldy. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Rhea na kailangang pumasa si Rick sa pagsusulit upang maging pugilist bago ang anumang bagay. Tontoneladang tao mula sa buong mundo ang sumusubok sa pagsubok na ito sa pag-asang makamit ang kaluwalhatian, at sinabi ni Rick na mukhang masaya ito. Ang unang pagsubok ay isang pisikal na mock battle, at ang mga kalaban ay pinipili ng random. Ang kalaban ni Rick ay isang promising newbie na nanalo sa bawat laban nila sa preliminaries ng tournament. Gayunpaman, hindi mahalaga ang manalo or matalo, dahil makakapasa pa rin ang mga kalahok hanggat naabot nila ang isang tiyak na pamantayan. Kaya lang, laking gulat ni Rick nang makilala ang boses ng kanyang kalaban, at ito pala ay si Angelina. Si Angelina ay gumawa ng kanyang engranding entrance, ngunit siya ay kinilabotan na makita si Rick. Ang maliit na madla ay nag-cheer sa kanya, at hinuhulaan nila na mabilis niyang tatapusin si Rick. Natatakot si Rick na naroon din si Randy, ngunit ipinaliwanag ni Angelina na nag-iisa siyang dumating. Iniisip ni Angelina kung gaano siya kasama dahil ang kalaban niya ay ang matandang tumalo sa kapatid niyang A-rank. Kahit na hindi mahalaga ang pagkapanalo sa ngayon, tumanggi si Angelina na magdusa ng pagkatalo sa isang mock battle. Si Rick ay hindi pa rin mukhang malakas sa kanya, ngunit hindi niya plano na pabayaan ang kanyang bantay tulad ng huling pagkakataon. Magsisimula na ang pagsubok, at nangako si Angelina na gagawin ang lahat mula sa simula sa oras na ito. Sinabi ni Angelina ang pangalan ng kanyang malakas na pag-atake, ngunit agad siyang bumagsak sa lupa. Iniisip ni Angelina na nawalan lang siya ng balanse, ngunit muli siyang bumagsak. Tumayo si Rick sa tabi niya, at iniisip kung ano ang iniisip niya tungkol sa bagong kasanayang ito na natutunan niya nitong mga nakaraang buwan. Laking gulat ni Angelina nang marinig na pinatumban niya siya, at ipinaliwanag ni Rick na ang kasanayang ito ay tinatawag na 8 sikreto ng pagiging madali. Ang secret number 1 ay patuloy na pagpapatid sa mga binti ng kanyang kalaban para i-demoralize ang mga ito. Kinilabutan si Angelina dahil ang ibig sabihin nito ay napakabilis ni Rick na magpatid ng kanyang mga binti, na kahit isang knight second class ay hindi ito nakikita. Hindi siya naniniwala na posibleng umiiral ang ganoong kasanayan, ngunit ganap itong posible pagdating kay Rick. Si Angelina ay lumilikha ng ilang distansya sa pagitan nila, ngunit si Rick ay muling nagpatumbo sa kanya. Patuloy itong ginagawa ni Rick, ngunit sinabi ni Angelina na hindi ito sapat para sumuko siya. Pagkatapos ay nagpasya si Rick na makipaglaban ng seryoso, kaya tinawag ang bluff ni Angelina, at siya ay sumuko. Si Rick ay isang pugilist ngayon, kaya tumungo siya sa preliminaries. Gayunpaman, sa sandaling iyon, pinigilan siya ni Angelina na nagtataka kung gaano karaming beses niya itong pinaplanong ipahiya. Ayaw ni Rick na umiiyak siya, kaya nag-alok siyang ihatid siya para kumuha ng makakain. Pagmamayari ng mga magulang ni Melissa ang restaurant, kaya sinabihan niya silang mag-relax at mag-enjoy ng ilang freebies.
Laking gulat ni Angelina nang mabalitaan na plano ni Rick na manalo sa torneo ng King of Fist dahil para itong isang nakakabalisa na panaginip. Naging pugilist si Angelina 4 na buwan na ang nakakaraan, at plano niyang pumasok din sa tournament. Naisip ni Angelina na susubukan ni Rick na manalo sa tournament sa susunod na taon, kaya laking gulat niya na gusto nitong manalo sa tournament ngayong taon. Inamin niya na ang kapangyarihan ni Rick ay nagpapahirap sa mga hangganan ng loika, ngunit sigurado siya na hindi ito magiging posible para sa kanya na manalo. Ipinaliwanag ni Angelina na ang landas patungo sa torneo ng King of Fist ay mahaba. Una sa lahat, ang mga nanalo lamang ng 4 laban sa kalahating taon ng preliminaries ang may karapatang lumahok sa kompetisyon sa liga. Iniisip ni Rick na ang kailangan lang niyang gawin ay manalo ng madaming beses, ngunit hindi ito ganoon kasimple. Ang mga laban ay lubhang mahirap, kaya sa karamihan, ang mga tao ay lumalaban ng 10 laban bawat buwan. Isang linggo na lang ang natitira, at ang pagkapanalo ng 40 laban sa loob lamang ng isang linggo ay pisikal na imposible. Laking gulat ni Rick sa narinig dahil akala niya ay magiging madali ang 10 laban sa isang araw, kaya nag-request siya na magkaroon ng 40 laban sa loob ng 4 na araw. Si Angelina ay natakot, at nais niyang itigil na niya ang paglabag sa mga batas ng sentido komon. Kinabukasan, pupunta si Rick para magkaroon ng kanyang unang paunang laban. Ang kalaban ni Rick ay isang taong nagngangalang Alberto, ngunit sinabi sa kanya na may mga alingaw-ngaw tungkol sa paglabag ni Alberto sa mga patakaran sa pamamagitan ng paggamit ng armas. Walang nakitang ebidensya sa mga pagsusuri sa katawan, kaya sinabihan lang si Rick na mag-ingat. Hinarap ni Rick ang taong ito at natutuwa siyang makitang wala siyang armas. Gayunpaman, nakikita natin na si Alberto ay may nakatagong bato na nagpapataas ng lakas ng kanyang mga pag-atake ng 30 beses. Nagsimula ang laban, at ginamit ni Alberto ang kanyang kasuutan para hadlangan ang paningin ni Rick. Malakas ang kanyang pag-atake, at idineklara ni Alberto ang kanyang tagumpay. Ngunit ito ay masyadong maaga, dahil ang sakit mula sa kanyang na-dislocate na braso sa kalaunan ay naramdaman. Nakita ni Rick ang impact stone, at itinuro nito na mababali nito ang mga buto ng gumagamit nito kung hindi sila nagsanay ng husto. Iniisip ni Alberto kung paano siya nagsanay, ngunit huli na nang ipahayag ni Rick na turn na niya na umatake. Gumagamit si Rick ng sikretong numero 2 mula sa kanyang 8 sikreto ng Going Easy, na isang kasanayang gumagamit ng shockwave mula sa isang dumaan na suntok upang yugyugan ang utak ng kanyang kalaban, at maging sanhi ng pagkawala ng malay. Ang punto ng kanyang 8 sikreto ay ang manalo ng mga laban ng hindi nagdudulot ng malaking pinsala sa kanyang mga kalaban, at lahat ay nabigla ng masaksihan ito. Si Alberto ay bumagsak, kaya si Rick ay inanunsyo na panalo. Isang lalaki ang natutuwa na makita ang isang taong napakalakas, at natukoy niya na ang paligsahan sa taong ito ay magiging isa sa mga aasahan. Sa ibang lugar, nakikita natin ang isang nakakatakot na mukhang halimaw na lalaki, at sinabi sa kanya na malapit na ang oras para magtrabaho.